Hindi ko akalaing darating sa punto na ikukwento ko ang buhay ko na parang isang lihim na matagal kong kinimkim. Kung tutuusin, nagsimula ang lahat sa isang payapang yugto ng buhay ko. Simple lang kami. Isang maliit na bahay sa gilid ng daryo, malapit sa kagubatan na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Pero para sa amin ay parang bahagi na ng pang-araw-araw na tanawin. Doon kami tumira ng asawa ko matapos kaming magpakasal, malayo sa ingay ng siyudad at sa gulo ng mundo. Mabait ang asawa ko, tahimik, maalaga at hindi mahilig makipag-usap sa maraming tao. Sa totoo lang, iyon ang nagustuhan ko sa kanya. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, lagi niya akong tinutulungan sa mga gawain sa bahay. Kahit pagod siya, hindi ko mararamdaman na pabigat ako sa kanya. Madalas kaming maghapunan ng magkatabi, nagkukwentuhan tungkol sa maliliit na bagay, at minsan ay tatawa na lang kami kahit walang dahilan. Sa unang mga buwan ng pagsasama namin, walang kahit anong kakaiba. Para lang kaming ordinaryong mag-asawa na masaya sa simpleng buhay. Ngulit, habang tumatagal, may mga bagay akong unti-unting napapansin. Mga maliliit na detalye na noong una ay binaliwala ko lang. Iniisip kong baka dala lang ng pagod o stress. May mga gabi na bigla siyang nagigising. Hindi naman siya bumabangon agad pero ramdam kong gising siya. Tahimik lang siyang nakahiga, parang may pinakikinggan sa labas. Kapag tinatanong ko siya kung ayos lang ba siya, ngumingiti lang siya at sasabihing wala lang iyon. Pero hindi iyon ang nakikita ko sa mga mata niya. May kung anong lalim doon na hindi ko maipaliwanag. Napansin ko rin na may mga pagkakataon na nawawala siya sa gabi. Hindi siya nagpapaalam. Magigising na lang ako at wala na siya sa tabi ko. Sa una, akala ko lumalabas lang siya para maglakad o magpalamig ng ulo. Pero ang kakaiba, minsan ay bumabalik siya na madaling araw na pagod at may mga gasgas sa braso o sa leeg. Tinatanong ko siya kung saan siya galing pero lagi niyang sinasabi na nadapa lang siya o kaya ay nasabit sa mga sanga. Pilit kong tinatanggap ang paliwanag niya pero may bahagi ng isip ko na hindi mapakali. Hindi ko siya kilala sa pagiging pabaya. Maingat siyang tao kaya imposibleng paulit-ulit siyang nasusugatan ng ganun na lang. May isa pang bagay na hindi ko makalimutan. Isang gabi, habang naghahapunan kami, bigla siyang napatigil. Nakatingin siya sa may bintana. Tila may narinig o naamoy. Sumunod ako sa tingin niya pero wala naman akong nakita. Nang bumalik ang tingin ko sa kanya, napansin kong iba ang ekspresyon niya. Parang may kung anong nagbago sa kanya kahit saglit lang. Nang mapansin niyang tinitignan ko siya, agad siyang ngumiti at nagkunwaring normal ang lahat. Simula noon, hindi na ako mapalagay. May pakiramdam ako na may tinatago siya at hindi iyon simpleng problema lang. May mga gabi na hindi na ako makatulog ng maayos. Nakikinig ako sa bawat galaw niya, sa bawat paghinga, sa bawat tunog sa labas ng bahay. Lalo na kapag malakas ang hangin mula sa kagubatan, pakiramdam ko may kung anong bumubulong sa dilim. Hindi ko pa alam kung ano ang totoo sa mga oras na iyon. Hindi ko pa alam kung hanggang saan ang kaya kong tanggapin. Pero may isang bagay akong sigurado. Ang lalaking kasama ko sa bahay na iyon ay hindi lang basta ang asawa kong nakilala ko noon. May bahagi sa kanya na hindi ko pa lubos na nauunawaan at iyon ang unti-unting sumisira sa katahimikan ng buhay namin. Hindi ko na matandaan kung kailan eksaktong nagsimula ang pakiramdam na yon, pero isang gabi, hindi na talaga ako nakatulog. Tahimik ang buong bahay at ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang paghampas ng hangin sa dingding at ang kaluskos ng mga dahon mula sa labas. Nakahiga ako, nakapikit, pero gising ang buong diwa ko. Naramdaman kong gumalaw siya sa tabi ko. Dahan-dahan, parang ayaw makagawa ng ingay. Unti-unti siyang bumangon at kahit hindi ako gumagalaw, nararamdaman kong sinusubukan niyang siguraduhin na tulog ako. Ilang segundo siyang nakatayo lang sa gilid ng kama, parang may pinapakinggan. Pagkatapos, tahimik siyang naglakad palabas ng kwarto. Wala siyang dalang ilaw. Iyon ang unang bagay na kinatakutan ko. Madilim sa labas at kahit sinong normal na tao ay magdadala ng kahit maliit na ilaw. Pero siya, parang sanay na sanay sa dilim. Lumabas ako, ilang hakdang sa likod niya, maingat na hindi gumagawa ng ingay. Ramdam ko agad ang lamig ng hangin. Iba ito sa karaniwang lamig sa gabi. Parang may bigat, parang may kasamang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag.
Sinundan ko siya papunta sa direksyon ng kagubatan. Habang papalapit kami, mas lalong tumahimik ang paligid. Wala akong narinig na kuliglig, wala ring aso na tumatahol. Parang may kung anong pumipigil sa lahat ng ingay. Tanim ang mga yabag niya lang ang sinusundan ko, kahit halos hindi ko na siya makita sa dilim. Bigla siyang huminto. Napaatras ako ng kaunti at nagtago sa likod ng isang puno. Hindi ko alam kung naramdaman niya ang presensya ko o sadyang may hinihintay siya. Nakita ko siyang tumingala sa langit at doon ko lang napansin na maliwanag ang buwan. At sa katahimikan ng gabing iyon, doon ko unang narinig ang tunog. Isang mahina pero malinaw na alulong. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi iyon katulad ng karaniwang aso o kahit anong hayop na narinig ko na. May kakaibang lalim ang tunog, parang may kasamang lungkot at galit sa iisang huni. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya natakot. Sa halip, parang nakinig siya, parang may hinihintay na sagot. At hindi nagtagal, may sumagot. Mas malapit, mas malinaw, mas malakas. Napahawakan ako sa puno sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo pabalik sa bahay o manatili sa kinatatayuan ko. Pero may kung anong pumipigil sa akin. Parang may bahagi ng sarili ko na gustong malaman ng katotohanan kahit alam kong maaaring pagsisisihan ko iyon. Unti-unti siyang naglakad papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. At ako, kahit nanginginig na, ay sumunod pa rin. Habang papalalim kami, mas lalong lumalakas ang ayulong. Parang palibot na ito sa amin. Hindi ko na alam kung ilan ang naroroon, pero sigurado ako na hindi lang isa. Sa bawat hakbang ko, mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko na maramdaman ang paa ko sa sobrang takot, pero patuloy pa rin ako sa pagsunod. Hanggang sa isang punto, bigla siyang nawala sa paningin ko. Tumigil ako. Napalingon ako sa paligid, pilit hinahanap ang anino niya sa dilim, pero wala na siya. Taning ang lamig ng hangin at ang mga alulong na parang mas lalong lumalapit ang naiwan sa akin. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Hindi na ito simpleng pagdududa. May nangyayari sa gabi na hindi ko kayang ipaliwanag at ang asawa ko ay bahagi nito. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Para akong naglalakad na walang direksyon, dalang bigat ng takot at mga tanong na hindi ko masagot. Hindi ko na siya hinintay. Hindi ko na rin sinubukang hanapin pa sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, pinili kong tumalikod. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto at agad na naupo sa sahig. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Hindi lang takot, kundi parang may bahagi ng isip ko na ayaw tanggapin ang nakita at narinig ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka nagkakamali lang ako, na baka may ibang paliwanag ang lahat. Ngunit nang bumukas ang pinto makalipas ang ilang oras, doon nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Pumasok siya na parang walang nangyari. Tahimik, mabagal ang lakad at diretso lang sa loob ng bahay. Hindi siya nagulat na gising ako. Hindi rin siya nagtanong kung bakit nakaupo lang ako sa sahig sa gitna ng gabi. Pero may napansin ako agad. May mga bagong sugat siya. Mas malalim kaysa dati. May dugo pa sa manggas ng suot niyang damit at ang hininga niya ay mabigat. Parang galing sa matinding pagtakbo o pakikipaglaban. Pero ang pinaka nagpabago sa lahat, ang mga mata niya. Hindi iyon ang mga matang nakasanayan ko. May kakaibang kislap, parang may ibang nilalang na sumisilip mula sa loob. Saglit lang iyon, ilang segundo lang, pero sapat na para tuluyang mabasag ang anumang natitirang pagtanggi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya, diretso, walang paliboy-ligoy. Saan ka galing? Hindi siya agad sumagot. Tumigil lang siya sa kinatatayuan niya, nakatalikod sa akin. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Mabigat. Parang may kung anong nagbabantang sumabog. Ulit kong tinanong, mas mahina na ang boses ko pero mas puno ng takot. Ano ang ginagawa mo sa kagubatan? Doon siya dahan-dahang lumingon at sa sandaling iyon,
Hindi ko na siya lubos na nakilala. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang nakita ko. Hindi pa iyon ang buong anyo ng isang halimaw, pero malinaw na may pagbabago. Mas matalim ang hugis ng mukha niya, mas matindi ang tingin, at ang hining niya ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Napaatras ako nang hindi ko namamalayan. Isang hakbang, dalawa, pero hindi siya lumapit. Sa halip, parang nahirapan siyang huminga. Hinawakan niya ang ulo niya, tila may pinipiling kung anong sakit o pagbabago. Imigting ang panga niya at narinig ko ang mahina pero malinaw na ungol mula sa kanya. Hindi iyon tunog ng isang normal na tao. Doon ko na naintindihan. Hindi na ito hinahala. Hindi na ito kutob. Sa harap ko mismo, nagsisimula na ang pagbabago niya. Bigla siyang napaluhod at parang may nakikipaglaban sa loob ng katawan niya. Kita ko ang pag-igting ng mga ugat sa leeg niya, ang paraan ng pagbabaluktok ng likod niya na tila hindi na kayang manatiling tuwid. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palayo, pero hindi ako gumalaw. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Pinapanood ang unti-unting pagbabago ng lalaking minahal ko. Sa loob ng ilang segundo na parang naging napakahaba, nakita ko ang kamay niya. Unti-unting nagbago ang anyo, mas tumalim ang mga kuko, at ang balat niya ay tila nagiging mas makapal, mas magaspang. Napapikit ako. Hindi ko kinayang nakita ko. At nang muli kong idilat ang mga mata ko, tahimik na ulit ang lahat. Nakahiga na siya sa sahig, hingal na hingal, pawis na pawis, at unti-unting bumabalik sa normal ang anyo niya. Pero huli na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan. Ang asawa ko ay hindi lang tao. At ang gabing iyon, ang tuluyang sumira sa dating mundong kilala ko. Kinabukasan, hindi ako agad nagsalita. Parang may pagitan na biglang nabuo sa pagitan naming dalawa, kahit magkatabi lang kami sa iisang bahay. Tahimik siyang kumilos, tahimik ding kumain, at ako naman ay pilit na pinipigilan ng sarili kong magtanong agad. Hindi dahil wala na akong gustong malaman, kundi dahil natatakot akong marinig ang mga sagot. Pero habang tumatagal ang katahimikan, mas lalo itong nagiging mabigat. Hindi na iyon ang dati naming tahimik na komportableng pakiramdam. Iba na. Parang may tinatagong bagyo na handang sumabog anumang oras. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Diretso ko siyang hinarap habang nasa kusina siya. Nakatayo lang, nakatitig sa wala. Ano ka ba talaga? Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan siyang napapikit, parang inaasahan na niya ang tanong na iyon. Ilang segundo ang lumipas bago siya huminga ng malalim at tumingin sa akin. Hindi ko ginusto na malaman mo, mahina niyang sabi. Hindi iyon ang sagot na kailangan ko. Lumapit ako ng kaunti kahit nanginginig ang tuhod ko. Anong nangyayari sa iyo tuwing gabi? Doon na siya tuluyang napatingin sa akin at sa pagkakataong iyon, wala na akong nakita na pagtatago. Pagod, lungkot, at kung anumang matagal na niyang dinadala mag-isa. Hindi ako ganito dati. Sabi niya, mabagal at mabigat ang bawat salita. May pinanggalingan ito. Hindi ito basta sumpa lang. Tungkulin ito. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ipinaliwanag niya na may mga nilalang daw na matagal nang naninirahan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. Sila ay hindi ganap na halimaw pero hindi rin sila lubos na tao. Sila ang mga tagapagbantay, ang mga nilalang na nagtatanggol sa kagubatan laban sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. At isa siya sa kanila. Hindi raw siya ipinanganak na ganito. Napili siya. Sa tuwing sumasapit ang gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan, nagbabago ang kanyang anyo. Hindi para manakit, kundi para magbantay. Para proteksyonan ang lugar na matagal nang pinaninirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Kaya ka nawawala gabi-gabi, bulong ko. Tumanggo siya. May mga bagay sa kagubatan na mas mapanganib kaysa sa nakikita mo, sagot niya.
At kung walang magbabantay, maaaring makarating ang mga iyon dito sa baryo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin hindi siya basta halimaw. May dahilan ang lahat ng ito. May layunin. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko noong gabi. Ang anyo niya. Ang mga mata niya. Ang ungol na hindi ko malilimutan. Paano kung hindi mo na makontrol ang sarili mo? Tanong ko, halos pabulong. Saglit siyang natahimik. Iyon ang kinatatakot ko, sagot niya. Unti-unti raw lumalala ang pagbabago. Sa simula, kaya pa niyang pigilan. Kaya pa niyang manatiling malayo sa tao. Pero habang tumatagal, mas nagiging malakas ang puwersang humihila sa kanya palalim sa pagiging nilalang na iyon. Kaya mo tinago sa akin, sabi ko, habang nararamdaman kong unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi niya ako sinagot agad. Sa halip, lumapit siya ng kaunti, pero hindi masyadong malapit. Parang may hangganan na ayaw niyang lampasan. Ayokong matakot ka sa akin, mahina niyang sabi. Doon ako napayuko. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Mahal ko siya, oo, pero hindi ko maikakailan na natatakot ako. Hindi sa kanya bilang asawa ko, kundi sa kung ano ang kaya niyang maging. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi lang pala siya ang may pinagdadaanan. Kasama na ako ngayon sa lihim na iyon. At mula sa araw na iyon, alam kong hindi na babalik sa dati ang buhay namin. Matapos niyang sabihin ng lahat, akala ko mas magiging malinaw ang isip ko. Akala ko kapag alam ko na ang totoo, mas madali ko siyang maiintindihan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo akong naguluhan, mas lalo akong natakot, at higit sa lahat, mas lalo akong naramdaman kung gaano kabigat ang sitwasyong kinasasangkutan namin. Sinubukan kong ipagpatuloy ang normal naming buhay. Gumigising ako sa umaga, naghahanda ng pagkain, inaasikaso ang bahay, at hinahabol ang mga gawain na parang walang nagbago. Siya naman, pilit ding bumalik sa dati. Tahimik, maalaga, at pilit nang humingiti sa tuwing nagkakasalubong ang tingin namin. Pero kahit anong pilit naming dalawa, ramdam na ramdam ko na hindi na iyon ang dati. May mga sandali na habang magkasama kami sa iisang silid, bigla akong napapatingin sa kanya ng matagal. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko mapigilan ang sarili kong alalahanin ang nakita ko. Ang paraan ng pagbabago niya. Ang anyo na hindi ko inaasahan na makikita ko sa taong pinakamalapit sa akin. At sa tuwing napapansin niyang nakatitig ako, bahagya siyang umiiwas ng tingin. Parang pareho kaming natatakot, pero magkaibang dahilan. Isang hapon, habang naglilinis ako sa likod ng bahay, napansin ko siyang nakaupo sa may lilim ng puno. Tahimik lang, nakatingin sa malayo, parang may iniisip na mabigat. Hindi na ako nagdalawang isip na lumapit. Umupo ako sa tabi niya, pero hindi agad nagsalita. Ilang sandali kaming nagkasama sa katahimikan, hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Nararamdaman ko na mas lumalala. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na kailangang itanong kung anong ibig niyang sabihin. Mas madalas na raw niyang nararamdaman ang tagbabago kahit hindi pa gabi. May mga pagkakataon na kahit araw ay parang may kung anong kumikirot sa katawan niya. May mga sandali rin na nahihirapan siyang kontrolin ang galit niya, kahit sa maliliit na bagay lang. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa kanya. Minsan, pakiramdam ko, hindi na ako, dagdag niya. Parang may ibang bahagi ng sarili ko na unti-unting lumalakas. Nahawak ako sa damit ko, pilit na pinipigilan ng kaba. Hindi ka mawawala, sabi ko. Kahit hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Pero hindi siya ngumiti. Sa halip, napayuko siya. Paano kung dumating ang araw na hindi ko na makilala ang sarili ko? Tanong niya, halos pabulong. Wala akong naisagot, dahil iyon din ang kinakatakutan ko. Simula noon,
mas naging maingat ako sa kanya. Hindi sa pag-iwas, kundi sa pagmamasid. Pinapansin ko ang bawat galaw niya, bawat pagbabago sa ugali niya. At unti-unti kong napansin ang mga bagay na dati ay hindi ko nakikita. Mas mabilis na siyang mainis. Mas madalas siyang magising sa kalagitnaan ng araw na parang may nararamdaman. At minsan, may mga sandali na tila hindi siya nakikinig. Parang may ibang tinig na tinutunton sa isipan niya. Isang gabi, habang magkasama kami sa loob ng bahay, napansin kong tahimik siya. Hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang siya sa isang sulok, nakatitig sa sahig. Tinawag ko siya. Hindi siya sumagot. Lumapit ako at nang makita ko ang mukha niya, doon ako kinabahan. Hindi siya galit. Hindi siya takot. Parang wala siyang emosyon. At sa sandaling iyon, mas natakot ako kaysa sa gabing nakita ko siyang nagbabago. Dahil ngayon, hindi na lang kinakatakutan kung ano siya tuwing gabi, kundi kung unti-unti ko na ba siyang nawawala, kahit sa araw. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang takbo ng baryo namin. Hindi na iyon ang dati na tahimik at payapa kahit malapit sa kagubatan. May kung anong biglang gumulo at ramdam iyon ng lahat. Unang kumalat ang balita tungkol sa mga alagang hayop na nawawala. May mga manok na hindi na umuuwi sa kulungan, may kambing na natagpuan na lang napatay sa gilid ng kakahuyan, at may mga aso na bigla na lang nawawala sa gabi. Sa una, inisip ng mga tao na baka may mabangis na hayop na gumagala sa paligid. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumala ang sitwasyon. May isang matandang lalaki na nagsabing may nakita raw siyang anino sa gilid ng kagubatan. Isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang anyo. Hindi raw ito ganap na hayop pero hindi rin tao. Noong una, may mga nagduda sa kanya pero nang may isa pang nakakita at isa pa, unti-unting nabuo ang takot sa buong baryo. Nagsimula na silang magbantay sa gabi. May mga lalaking nagtipon-tipon, may dalang mga ilaw at kung ano-anong gamit na pwedeng ipangtanggol. May ilan pang may dalang baril. Hindi na biro ang takot nila. At sa bawat gabi na lumilipas, mas lalo silang nagiging determinado na hulihin o patayin ang kung anumang nilalang ang gumagala sa kagubatan. Sa tuwing naririnig ko ang usapan nila, parang pinipiga ang dibdib ko. Dahil alam ko kung sino ang tinutukoy nila. Hindi ko masabi sa kanila ang totoo. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang asawa ko, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang takot ng mga tao sa paligid namin. Lalo na ng isang gabi, may batang umiiyak sa gitna ng baryo. Nagsasabing may narinig daw siyang malakas na alulong malapit sa bahay nila. Hindi na iyon malayo sa amin. Doon ko naramdaman na palapit na ng palapit ang panganib. Pag umiko sa bahay, nadadatnan ko siyang nakatayo malapit sa pinto. Parang may hinihintay. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. "Narinig mo na ba ang mga usapan?" tanong niya. Tumanggo ako. "Alam kong hindi na tayo ligtas dito," dagdag niya, mabigat ang boses. Tahimik lang akong nakinig, pero ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sinabi niyang mas lalong nagiging mahirap para sa kanya na kontrolin ang sarili niya tuwing gabi. Hindi na raw siya sigurado kung hanggang saan ang kaya niyang pigilan. At sa sitwasyon ngayon, kung mahuhuli siya ng mga tao, hindi na sila magdadalawang isip. "Papapatayin nila ako," direkta niyang sabi. Hindi ko napigilan ang pagluha ko. Hindi dahil hindi ko alam iyon, kundi dahil ngayon ko lang narinig na siya mismo ang nagsabi. Hinawakan ko ang kamay niya, mahigpit. "Hindi kita hahayaan," sabi ko kahit nanginginig ang boses ko. Pero dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ko. "Kailangan mong umalis," sagot niya. Parang may kumurot sa bibdib ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. "Umalis ka muna dito habang maaga pa," ulit niya. Mas mahina ang boses pero mas matindi ang laman. Kapag dumating ang oras na hindi ko na makontrol ang sarili ko, ayokong ikaw ang mapahamak. Hindi ako nakapagsalita.
Hindi ko alam kung mas masakit ba ang ideya na mawala siya o ang katotohanang kailangan kong iwan siya para sa kaligtasan ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon ang kaya kong gawin. Hindi ko kayang tumalikod sa kanya sa panahong siya ang pinakanangangailangan. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong mas lalong naging mabigat ang aura niya. Parang may kung anong nagbabadyang mangyari at kahit siya, hindi na siya sigurado kung hanggang kailan niya kayang pigilan iyon. Sa gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Hindi dahil sa takot sa labas, kundi dahil alam ko na sa loob mismo ng bahay namin, may paparating na mas malaking pagsubok na hindi ko kayang takasan. Kinabukasan, habang abala ang buong baryo sa paghahanda ng pagbabantay sa gabi, nagpasya akong kumilos. Hindi ko kayang hintayin na lang ang mangyayari. Hindi ko kayang panuurin na unti-unting nilalamon ng takot ang lahat, lalo na ang asawa ko. May naalala akong matandang babae sa kabilang dulo ng baryo. Tahimik lang siya, bihirang makihalubilo, at madalas kinukwentuhan ng mga tao bilang albularyo. Noon, hindi ko pinapansin ang mga ganong usapan, pero ngayon, wala na akong ibang mahihingan ng tulong. Maaga akong umalis ng bahay. Hindi ko na ipinaalam sa asawa ko ang balak ko. Ayokong pigilan niya ako. Tahimik ang daan papunta sa bahay ng matanda. Mas malayo ito sa kabahayan. Halos malapit na rin sa gilid ng kagubatan. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung may mapapalaba ako o baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo sa labas. Parang inaabangan na ang pagdating ko. Hindi na siya nagulat nang makita ko. "Matagal ka nang may dinadala," sabi niya agad. Hindi man lang ako tinatanong kung anong pakay ko. Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero pakiramdam ko, wala na akong maitatago pa. Umupo ako sa harap niya at dahan-dahang ikinwento ang lahat. Hindi ko na pinigil ang sarili ko. Lahat ng nakita ko, lahat ng naramdaman ko, at ang katotohanang hindi ko kayang iiwan ang asawa ko kahit natatakot ako. Tahimik lang siyang nakinig. Walang kahit anong reaksyon. Parang matagal na niyang alam ang ganitong klaseng kwento. Pagkatapos kong magsalita, napabuntong hininga siya. "Hindi sumpa ang dala ng asawa mo," sabi niya. Napakunot ang noo ko. "Iba ang inaakala mo." Dagdag niya, "Ang mga tulad niya ay pinili, tagapagbantay sila, pero may kapalit ang kapangyarihang yon." Parang unti-unting luminaw ang sinasabi ng asawa ko nung una, pero hindi pa rin sapat yon para mawala ang takot ko. "May paraan ba para matigil ito?" tanong ko. Halos pabulong. Matagal siyang natahimik bago sumagot. "May paraan, pero hindi madali." Doon ako kinabahan. Pipinaliwanag niya na ang pagbabago ng asawa ko ay hindi basta mapipigilan ng simpleng ritual o dasal. Nakaugat ito sa kasunduan, isang bagay na hindi basta mababasag ng walang kapalit. Kung gusto niyong mapigilan ang tuluyang pagkawala ng pagkatao niya, kailangan may isuko, sabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano ang kapalit? Tumingin siya diretso sa akin. Isang bagay na mahalaga sa inyong pareho. Isang bagay na kapag nawala, hindi na maibabalik. Parang huminto ang mundo ko. Hindi niya sinabi kung ano iyon. Hindi niya rin ipinaliwanag ng buo, pero sapat na ang sinabi niya para maintindihan ko na hindi iyon simpleng desisyon. Hindi lang buhay ang nakataya, kundi isang bahagi ng kung sino kami. Bago ako umalis, may sinabi pa siya, "Magmadali ka. Kapag tuluyan na siyang nilamon ng pagbabago, kahit anong gawin mo, wala ka nang maibabalik." Habang naglalakad ako pabalik, mas mabigat na ang pakiramdam ko kaysa noong papunta ko. Dala ko ang pag-asa, pero kasabay nito, ang mas mabigat na tanong, ano ang kaya kong isuko para iligtas siya? Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa labas. Tahimik, nakatingin sa malayo. Parang naramdaman niya ang pagdating ko kahit hindi ako nagsalita. Napatingin siya sa akin. At sa pagkakataon na iyon, alam kong kailangan ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi na pwedeng itago. Dahil sa pagitan ng pag-ibig at takot, kailangan naming pumili. Hindi ko na pinatagal pa. Umupo ako sa tabi niya at dahan-dahang sinabi ang lahat ng nalaman ko. Habang nagsasalita ako, hindi ko maiwasan manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang mga susunod naming gagawin ang magtatakda ng magiging kapalaran naming dalawa. Tahimik lang siyang nakinig.
Walang kahit anong pagputol, walang tanong. Nakatingin lang siya sa malayo, parang pinoproseso ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Nang matapos ako, ilang sandali siyang hindi nagsalita, hanggang sa napabuntong hininga siya. Alam ko na may kapalit. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko lang inakala na darating sa punto na kailangan na nating harapin ito. Dagdag niya. Tinanong ko siya kung ano ang maaring mawala pero umiling lang siya. Kahit siya, hindi sigurado. Ang tanging malinaw lang ay hindi iyon maliit na bagay. May bahagi sa buhay namin ang kailangan iwan at hindi na iyon babalik kahit kailan. Tahimik kaming nag-usap ng gabing iyon. Hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa kung ano ang handa naming isuko. Hanggang sa dumating kami sa isang desisyon. Hindi namin hahayaang tuluyan siyang mawala, kahit ano pa ang kapalit. Kinabukasan, bumalik kami sa matandang albularyo. Hindi na ako nag-isa. Magkasama na kami at sa unang pagkakataon mula nang nalaman ko ang lahat, naramdaman kong hindi na siya nag-iisa sa laban niya. Tinanggap ng matanda ang desisyon namin. Hindi na siya nagtanong pa. Inihanda niya ang kung anumang kailangang gawin habang kami naman ay tahimik lang na naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari pero ramdam ko na hindi na ito basta simpleng hakbang. May kailangang iwan. Habang papalapit ang gabi, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Mahigpit, parang ayokong kumawala kahit sandali. Tumingin siya sa akin. Kung may mawawala man, sana maalala mo na pinili natin ito, sabi niya. Hindi ako nakasagot agad dahil sa totoo lang hindi ko alam kung anong mawawala. Pero isang bagay ang malinaw, pinili ko siya at kung kailangan kong mawalan para manatili siya sa tabi ko bilang tao, handa akong tanggapin iyon. Nang tuluyan ng sumapit ang gabi, nagsimula ang ritual. Hindi ko na maipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari. May mga sandali na parang lumabo ang paligid, parang may kung anong puwersa na hindi ko nakikita, pero ramdam ko sa bawat paghinga. Naramdaman ko ang matinding sakit sa dibdib ko. Hindi pisikal na sugat, kundi parang may bahagi sa loob ko ang unti-unting hinihila palayo. Napahawak ako sa kanya, pilit na kumakapit, hanggang sa bigla na lang, tumahimik ang lahat. Pagmulat ko ng mga mata ko, nasa harap ko siya. Normal. Wala na ang kakaibang kislap sa mata niya. Wala na ang mabigat na aura. Para siyang bumalik sa dati. Ngunit may kakaiba pa rin. Hindi ko maipaliwanag pero may nawala. Habang tinitignan ko siya, may pakiramdam akong may bahagi sa alaala ko ang hindi ko na maaabot. Parang may piraso ng buhay ko na biglang naglaho at kahit pilitin ko, hindi ko na maibalik. Ngulit nang ngumiti siya sa akin, doon ko naintindihan. Hindi ko man maalala kung ano ang kapalit. Alam ko kung bakit ko ito ginawa. At iyon ang pinili kong panghawakan. Simula noon, iniwan namin ang baryo at namuhay sa lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Tahimik, simple, at malayo sa mga matang mapanghusga. Hanggang ngayon, may mga gabi pa rin na nagigising ako sa kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano iyon at hindi na rin ako pinipilit alamin. Dahil natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang maintindihan. May mga lihim na mas mabuting tanggapin na lang. At kung may isang bagay man akong sigurado, hindi lahat ng halimaw ay dapat katakutan. Minsan, sila pa ang mas marunong magmahal kaysa sa mga taong akala mo ay normal.